Kilalang vlogger kinwestiyon ang napagawa ni Mayor Vico Soto. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Lunes, April 14. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din para mas marami pa pong makapanood ng video or ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun po mga kaparokya, tila may isa na namang kilalang vlogger na nagngangalang Nino Varsaga or Cap Nino Varsaga na gusto maging relevant kay Mayor Vico Soto tulad ng mga kumakalaban dito. So pakinggan po natin ang sinabi nito mga kaparokya. Hi mga kapatid, masang mapagpalang umaga po sa atin ngayong araw po ng April 10, araw po ng Huwebes. Pero alam niyo po, nagtataka po ako mga kaibigan. Itong si Pasig City Mayor Vico Soto, naka-6 na taon na po bilang ama ng lungsod ng Pasig. Ako po una sa lahat, hindi po ako taga-Pasig, hindi po ako residente ng Pasig, pero may mga kamag-anak po ako na resident po dyan sa Pasig City. Ang aking ipinagtataka lamang, tinatanong ko yung mga ibang kaibigan ko dyan, ibang kamag-anak ko dyan sa Pasig City, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan at ngayon ay muling tumatakbo bilang mayor ng Pasig City itong si Mayor Vico Soto, ano na ang nagawang proyekto ni Mayor Vico Soto na may kabuluhan para sa mga taga-Pasig. Unang-una, naikwento nga sa akin, yung iba daw project ni Mayor, tungkol doon sa mga pag-ayos ng estero. Ang estero. Alam niyo po, ang estero, hindi naman yun po yan programa ng isang mayor. Pambarangay po project yan. Unang-una, bakit wala pong naipagawa si Mayor Vico Soto na eskwelahan or hospital para sa mga taga-Pasig? Ako po'y nagtataka. Ang yaman ng Pasig, bakit wala man lang naipatayo na bagong hospital? Alam niyo kasi, sa isang politiko, karangalan nila at pinagmamalaki ng mga politiko na meron ako napagawang ospital, may napagawa kong paaralan ng panahon ng kanyang termino, pero itong nakaupo na si Mayor Soto, nasaan ang mga ganong project? Ako po'y nagtataka lamang. Kasi hindi po sinasadya na ipasok ako sa isang Facebook group na yun ang tinahanap sa kanya. Kahit ako hindi taga-Pasig, pero Pilipino tayo, di po ba? Hindi naman siguro magsamang magtanong, bakit wala siyang mga ganong proyekto? Hindi ba mahalaga kay Mayor Vico Soto ang edukasyon? Hindi ba mahalaga sa kanya ang pangkalusugan project? Nagtatanong lamang po. So yun nga mga kaparokya, when we say kabuluhan, hindi ba mas kabuluhan kung magre-research muna tayo kaysa magtatanong tayo? Kasi kung paniniwalaan natin ang sabi ng kung sino, ay namanipula po tayo nito dahil mabilis po tayong mapaniwala sa bagay na pwede naman po muna nating alamin or sadyang ganyan lang po talaga kababaw ang lohika or logic ng vlogger na ito. And anyway, ang tanong nito mga parokya ay di daw ba mahalaga ang kalusugan at edukasyon kay Mayor Vico Soto? Mga kaparokya, it doesn't make sense mga kaparokya ang sinabi po nitong vlogger na ito. Umpisan po natin sa edukasyon. Pasig City now has 25,000 scholars from pamantasan ng lungsod ng Pasig. Mula 12,000 before he sat as city mayor ay naging 25,000 scholar na po ang Pasig, meaning dumoble ang bilang ng scholars at not only that, they also have a Pag-asa scholarship program para naman po ito sa below average or let's say sa hindi ganong kagaling mga estudyante pero gustong makapagtapos ng pag-aaral. Para naman po sa mga public student or public school, yung mga estudyante po nito mga parokya ay nakakatanggap po ng 1,500 pesos transportation allowance plus kompletong gamit pamasok, school bags, uniforms, PE uniforms plus shoes, black shoes and rubber shoes po ito mga kaparokya. Siyempre, ang pagpapahalaga sa mga estudyanteng Pasigueño ang pinaka-importante kay Mayor Vico Soto kung kaya mas in-expand pa po nito ang scholarship program. Nakakatanggap ba ng gantong pribilehiyo ang mga estudyante sa ibang cities? Kung meron man, iilan lang mga kaparokya. And when we say kalusugan mga kaparokya, pwede nating ipasok ang paglilinis ng mga estero, Poso Negro or kanal sa Pasig dahil kung hindi ito malinis at maayos,
pwede itong pagmulan ng sakit tulad ng ihi ng daga na leptospirosis. Ang pagbaha din mga kaparokya ay makakadulot ng kahirapan sa pang-araw-araw na kabuhayan ng isang tao at pamilya. At batid naman po natin mga kaparokya na nakakatanggap po ng food pack ang mga estudyanteng Pasigueño with vitamins buwan-buwan. At ang mga senior citizen po mga kaparokya ng lungsod ng Pasig ay nakakatanggap po ng benepisyo mula sa local government. So, pinapaigting pa po lalo ang pagpapatayo ng mga health center sa Pasig. So, aware naman po sa mga programang yan ang local government ng Pasig sa pamumuno po ni Mayor Vico Soto. Sabi pa nito mga parokya, in 6 years ay wala daw napagawang ospital at eskwelahan si Mayor Vico Soto. Actually, hindi naman kailangan magpagawa, kundi ipaayos lang ito. Ang importante ay maraming gamot sa eskwelahan dahil yun po ang pinakakailangan ng mga Pasigueño. Libre na po ang pagpapa-hospital sa Pasig basta constituent ka nito. Well, in fact, they converted the Child's Hope Children's Hospital to General Hospital. Pasig City has cardiovascular catheterization para sa mga may problema sa puso, mega dialysis center at marami ng pinagawang health center sa Pasig. Ang eskwela naman mga parokya di kailangan magpagawa ng bago kundi ipaayos lang ito. Hindi nasusukat sa paaralan o sa ospital ang mga nagawa ng isang politiko kundi kung paano ka magserbisyo sa taong bayan. Hindi naman si Mayor Vico Soto yung tipo ng tao or politiko na dapat may ipagmalaki dahil ang karangalan sa kanya ay ang maglingkod sa kanyang nasasakupan ng tapat at may malasakit. Yung mga problema ng Pasig, minana lang po ni Mayor Vico Soto mula sa previous city mayor nito na umupo po ng almost 3 decades. Pero bakit walang napagawang ospital at eskwelahan? So sa ngayon, renovation and improvement sa ospital at eskwelahan ang pinagtutuunan po ng pansin ni Mayor Vico Soto. Tsaka yung sinasabi nitong ang pag-aayos ng drainage at estero ay programa ng barangay. Well, sa kabilang banda pwede naman pong tama siya. Pero nagawa ba ng mga barangay yan bago siya manungkulan as city mayor ng Pasig? Nagsimula siya sa paglilinis ng gobyerno dahil maraming tiwaling kawani nito. At ang paglilingkod ni Mayor Vico Soto sa mga barangay ay dahil marami pa siyang gustong alamin na problema tulad ng problema sa lupa, sa tubig, sa kuryente at kung ano-ano pa. Diba ang barangay din ang lalapit sa City Hall after all? I'm from Quezon City pero mulat ako sa mga ginagawa ni Mayor Vico Soto kasi hindi naman po ako marites. Sabi nga, if you really want to know an answer to your question is mag-research ka or pwede kang mag-direct or pumunta sa Pasig personally. Magtanong-tanong ka sa mga constituent doon. I'm not a political vlogger pero inaalam ko muna yung totoo. Dapat research muna bago kuda. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol po sa sinabi ni Nino Barzaga? So hanggang dito na lang po tayo. Magsiingat. Thank you and God bless.